Guys, mamaya na nga po ang laban ng Gilas Pilipinas kontra sa kupunan ng Hong Kong at magiging kapanapanabik ito sa marami dahil ito ang magiging unang opisyal na laro ni Justin Brownlee mula nang masungkit nila ang Asian Games Gold Medal. Mula noy hindi pa uli nakapaglaro si Brownlee dahil nga po sa suspension. Iisa ang tiyak, markado sa labang ito si Justin Brownlee. Siguradong paulit-ulit na pinanood ng mga players at mga coaches ng ibang national team ang performance ng ating naturalized player sa nagdaang Hangzhou Asian Games. Nasaksihan nila ang Brownlee Magic. At aminado naman dito ang bawat miyembro ng Gilas na nag-champion sa China. Kakaiba ang isang Justin Brownlee. Personal nilang nakita ang Brownlee Magic sa nakaraang Asian Games. Siksik na siksik ang ating basketball calendar, hindi lang siksik sa game schedule, kundi siksik din sa mga intriga. Intriga tungkol sa mga trades, intriga tungkol sa mga palitan ng coach. Una na ngang napabalita itong si Calvin Abueva na di umunoy plano ng i-trade ng Magnolia dahil naging pasaway daw, lalo na during final series sa pagitan ng Hotshots at Beermen. Masyado raw naging personal ang banat ni The Beast kay SMB coach George Gallen at hindi ito nagustuhan ng mga opisyal ng SMC pati na ng mga fans. At hindi ito nagustuhan ng mga opisyal ng SMC pati na ng mga fans. Saka tumanim din sa isip ng mga hotshot fans ang ilang errors ni Abueva sa crucial minutes na sa palagay nila ay naging dahilan ng pagkatalo ng Chicken Templados. Pero kung ako naman ang tatanungin, lahat naman ay nakagagawa ng error. Error na nagiging breaks naman sa kabilang team kaya nga may tinatawag na breaks of the game. Saka hindi po kasalanan ni Calvin Abueva na natalo sa Championship Series ang Magnolia. Sadyang mabigat lang ang lineup ng SMB. Tama yung sinabi ni Coach George Gallen na ang kanyang team ay SMB Death 15. Ang second stringer o kahit pa ang third stringer ng SMB ay kayang makipagsabayan sa starting five ng ibang team. Kaya di dapat isisi kay Calvin Abueva ang pagkatalo ng Magnolia sa finals. Hindi rin dapat maging dahilan ang naging issue kay Coach George Gallen upang matrade siya sa ibang team. Nagsorry na naman si Abueva at tinanggap iyon ng SMB coach. Nagatungan pa ng cryptic post ni Idol Snow Badwa. Bali-balitang tinatarget ng Magnolia ang sharpshooter na si Arvin Tolentino bilang kapalit ni The Beast. Sa outside shooting kasi nadali ng SMB ang hotshots. Kung makukuha nila si Arvin Tolentino, malaki ang maitutulong nito sa opensa. Napakalaking bagay kasi na may sniper ang isang team dahil paluluwagin nito ang ilalim. Anyway, kung depensa naman ang pag-uusapan pati na ang rebounding, palagay ko'y nakahihigit si The Beast kumpara kay Arvin Tolentino. Ang dapat nga lang sigurong gawin ni Calvin ay bawasan ang mga antics niya sa loob ng basketball court. Ayaw ding magbigay ng pahayag ni hotshot coach Chito Victolero tungkol sa napapabalitang pagtitrade kay Calvin Abueva. Ayaw daw niyang abalahin ang isip sa mga ganung mga bagay. Basta sa February 29 daw ay balik ensayo ang kanilang team dahil sasabak na rin sila sa Philippine Cup. Kaugnay pa rin ng kabiguan ng Magnolia na masungkit ang kampyonato sa nakaraang Commissioner's Cup ay nasilip din ng mga netizens ang posisyon ni Coach Chito. Itinanong din ito ni spin columnist Homer Saison sa hotshot coach at hindi nito itinanggi. May naririnig nga raw siyang panawagan na palitan ang coach ng kanilang team. Medyo paiwas ang naging pahayag ni Coach Chito ngunit sinabi nitong alam daw niya hindi stable ang trabaho ng isang coach. Nasa sa kanila yon, sabi nito. Ibig sabihin, tanggap niya kung ano ang magiging desisyon ng team. Tingnan natin kung may mangyayaring ang rigudo ng mga coach at players bago mag-open ang Philippine Cup ngayong February 28. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina George Batong, Rodante Sabida, Estrella Mercurio, Adrian Harabejo,
Rosemary Juan, at si Papa Kiko. Salamat sa inyo. Kung po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.